Good day everyone. Today we will be talking about primitive data types. So the Java programming language defines 8 primitive data types which are categorized by the following. Okay, so meron tayong Boolean for logical, and then we also have char for textual, and then we also have integral for byte short, int and long, and floating point for double and float. Okay, so meron po tayong mga categories dito po sa ating primitive data types at isa-isa ko po siyang i-discuss at bibigyan ng example. Okay, so let's start. So, before we proceed doon sa primitive data types, i-discuss ko lang sa inyo yung definition ng Java literals at ang variables at saka data type. So, when we say Java literals, these are any data written into the program that remains unchanged when translated into machine language. We all know that machine language is the only language that a computer understands, right? So, ito palang mga Java literals na ito, kahit pala pre-process na siya ng ating computer, ay hindi po nagbabago ang kanyang value. So, they do not change their values, meaning they are constants. For example, we have the data type as a Java literal. Okay, a data type is a set of values together with a set of operations on those values for manipulation of data. So, yung data type po natin, sila po yung integer, yung mga float, or yung mga characters, sila po yung mga example ng ating data type. So, per data type, meron po siyang nakaakibat or meron po siyang naka-assign na mga values, individual values. So, ipapakita ko po mamaya sa inyo yung differences ng mga data types na ito. And we also have what we call variable, which is a storage location capable of containing certain type of data that can be modified during program execution. So, ito namang variable po, gaya ng sabi niya, it is a storage location. Dito nyo po ilalagay or dito po papasok yung value na ilalagay ninyo later on sa variable declaration ninyo. Sa variable declaration po, meron tayong 4 na parts. Nag-start po tayo sa may data type, and then variable name, and then yung value po, and then yung lastly is the terminator na semicolon. So, ipapakita ko sa inyo kung paano mag-variable or mag-declare ng variable later on para mas maintindihan po natin yung sinasabi kong variable declaration. Okay, so yung variable po natin, pwedeng any letters of the alphabet, or it can also include your name if you like. Just for example, it is an integer na integer A, integer B, yung mga ganun po, or integer num1, integer num2. Possible po yan ng mga pangalan ng ating variable. Huwag lang po natin gamitin na variable name yung Java keywords po natin. Yung mga Java keywords po natin ay mga words na meron na pong dating gamit sa Java programming language. So, hindi po natin pwedeng gamitin yon as our variable name or also the name of our project. So, example po niyan is int. Hindi po pwedeng gamitin. Java, hindi po pwedeng gamitin na variable name. Abstract, yung mga ganun pong mga words, hindi po pwedeng gamitin. Pero, yung mga typical lang po na letters from the alphabet, ayan, yung mga made up names, or yung mga names ninyo, just like me, Lucky, pwede po natin siyang gamiting variable. Okay, so let's proceed. Okay, let's start with the string. Ang string po ay hindi po isang data type. So, ang string po, or it is not a primitive data type, ito po ay tinatawag nating class. So, hindi po siya kasali doon sa category kanina. I-check or ipapakita ko lang po sa inyo itong string kasi usually ginagamit natin itong string na ito lalo na sa program. Pero yun pala, hindi po pala siya isang example ng primitive data type. Ulitin ko lang po, ang tawag po sa kanya ay isang class.
So, string is a set of contiguous alphanumeric characters, just like names, addresses, and description. The values are enclosed, of course, with double quotation marks. It contains numeric data, but the digits cannot be calculated within it. So, ang string po is the combination of letters, numbers, spaces, and symbols. Yun po ang ating string. Pag ang laman po ng ating string ay numbers, hindi rin po natin siya pwedeng i-compute. Kasi nga po, isa lang siyang string. I-display niya lang po. So, for example, we have here, paano po siya i-declare? Ayan, ito po. String, let's start with the word string, at we also have to understand na hindi po pwede ang small letter s pag nagde-declare po tayo ng string. So, string po dito, this is the type or the class, and then yung str po dito is just the variable name. So, as I've said a while ago, you can use any variable name. Basta wag lang po natin gamitin yung mga words na meron na po dating gamit sa Java programming language. And then, sabi niya po, naka-enclose siya ng double quotation mark. Ayan, meron po siyang open and close or double quotation marks. Tapos, yung nasa loob po, today is not my birthday. And then, kung papansinin po natin, ito yun, yung semicolon po natin ay nasa gilid. That is what we call a terminator. Okay, so this is the data type, this is the variable or the variable name, and then the value, and then the terminator. Ang tawag po natin dito is variable declaration. So, kung gusto rin po natin na mag-output ng space, napakadali lang po. Ito, string A is equal to double quote, and then maglagay lang tayo ng space dito sa gitna or sa loob ng double quotation marks. So, that is for string po. Okay? Next naman is yung category ng integral. Sa loob po ng integral, meron tayong 4. Nandyan yung byte, short, int, and long. Pero yung mostly na ginagamit po natin dito ay yung int or yung integer. Ito po yung category po, and then tignan po natin yung pagkakaiba nila. So, nagkakaiba sila sa bits, and then yung sa range po niya. So, gaya ng sabi ko, ang lagi pong ginagamit dito is yung 32 bits or yung integer. So, meron tayong 8 bits for byte, 16 bits for short, 32 bits for integer or int, and then 64 bits for long. Ayan, nandito rin po yung ranges nila. Pinakamahaba po ng range ay yung long po natin. But, you can use integer na lang. Kasi yun po yung mostly ginagamit natin. Okay? So, yan po yung under ng category na integral. So, let's start with the int data type or the integer. So, meron po tayong rule, no, sa integer. No commas are used within an integer. Okay? Recall that in Java, commas are used for separating items in a list. So, yung 36,782 daw na merong comma sa pagitan ng 6 at saka 7 ay ini-interpret daw po as dalawa. Ayan, hindi po siya magiging 36,782 pero magiging 36 at number 782. So, wag po tayong maglalagay ng comma. Diretso lang po kung gusto po natin ng ganitong number. Ayan, ito po yung mga category niya or yung mga kapareho niya. So, whole number po ang output or yung value ng ating integer. Whole number or pwede pong itong mga ito. So, we also have negative numbers. Ayan. Basta wala pong mga decimal numbers, we can use negative numbers. That is just for example, we have here negative 6728 or negative 67. Or we also have 0. Yan, pwede rin po. And then 78, yung mga ganitong numbers po. Pwede rin po tayong maglagay ng plus sign to denote po yung positive po. Kasi meron tayong negative number.
So, kung gusto po natin siyang i-declare, napakasimple lang po. Integer A is equal to 1, integer B is equal to negative 67, integer C is equal to positive 23. I forgot to put semicolon here for terminator. Okay, so ganyan lang po ang pag-declare. Okay, so gagamit po tayo ng tatlong integer dito sa example po na ito. Ayan. So, meron tayong tatlong integer, no? Integer A is equal to 1, integer B is equal to 2, integer C is equal to 3. Ayan po yung mga values niyan. We declared 3 integers. Integers A, B, and C. Dito naman sa tatlong ito, meron po tayong tatlong Java output statement. So, titignan natin paano kaya mangyayari or ano yung magiging output niya. Okay, dito sa system.out.println, and then meron tayong tatlong set ng string kasi meron siyang double quotation marks. Malalaman natin agad yan na string kasi meron tayong double quotation marks dito. Ang output po ng first Java output statement na ito is typically A, B, at saka C. Ayan, i-output niya po as it is yung words na A, B, C. Dito naman sa pangalawa, ayan, nasa loob siya ng open and close parentheses at meron din po tayong plus sign. Dito sa unahan kasi, ang ginawa niya lang ay nag-concatenate lang siya. Ayan, kasi string po yung pinag-uusapan natin. Pero ngayon po, ang ginamit po dito ay yung ABC wherein wala po siyang double quote. So, yung ABC po dito na tatlo, kinuha niya po ngayon yung mga variable po na dineclare natin sa taas. So, ulitin ko lang po, pag nag-declare na po tayo dito sa taas, gamitin po natin yung variable name. Hindi po natin dapat ginagamit yung value na 1, 2, 3. Na nagkakamali po yung mga students pag ganun. So, for example, ayan, nag-declare na ako ng ABC dyan at ang laman nila ay 1, 2 at saka 3. Yung mga students minsan, ganito po yung ginagawa. Ayan, 1, 2, 3. And na-declare na po yung ABC. So, dapat gamitin po natin yung na-declare na variable. Ayan, ulitin ko lang po. Huwag na po nating ilagay yung value dito sa baba kung magko-compute po tayo. Kung meron naman na tayong na-declare na variable sa taas. So, tanggalin ko lang po ulit yan. Ayan. So, balik po tayo dito sa part na ito. Ayan, maximize ko lang po. So, yung ABC naman po dito, kukunin na niya ngayon yung value niya. Automatically na po yan. So, magiging, ang value kasi ng A ay 1, value ni B ay 2, at ang value ni C ay 3. So, pag pinag-add po yung tatlong yan, ginagamit na po yung plus sign dyan to add, kasi meron po tayong value na integer. So, automatically, i-compute niya po yan. Ang magiging sagot niya is, okay, 1 plus 2 is 3, plus 3 is equal to 6. Ayan. Okay, dito naman sa pangalawa, combination na po tayo. Ayan. Meron tayong, or in-add po natin yung ABC ulit. Ayan, parang yung first na Java output statement po natin. Ayan, ABC. Ayan. And then, nag-add po tayo or naglagay po tayo ng plus sign ulit dyan. And then, meron po tayong open and close parenthesis para sa ating expression. So, pareho lang din po ng ginagawa. Ang magiging output po niyan ay ABC. Bakit po kaya? Kasi, meron siyang double quotation marks po dito. Ayan, pareho lang po siya ng ginagawa. At yung plus sign po dito ay i-concatenate niya later on yung value or yung makukuhang sum dito sa expression natin under or sa loob ng open and close parentheses. So, ulitin ko po, ang ABC po natin, yung value niya po ay nandito sa taas. Kaya 1, 2, 3. A is equal to 1, B is equal to 2, C is equal to 3. So, ang magiging output natin ay ABC 6. So, yan po yung sagot natin. Gumamit po tayo ng print line. Kaya, next line po yung magiging sagot niya. So, pa-horizontal or pa-vertical po yung sagot natin. ABC 6, ABC 6. Okay? Para mas maano po natin, makuha po natin. Itra-transfer ko po siya dito sa ating JCreator. Yan, ito lang po yung kukunin ko.
then I'm going to copy paste it here inside sa natin, sa dati. Pag nagka-copy paste po tayo, make sure na na-check po natin yung double quotation mark kasi minsan po yan hindi niya po napipick up yung JCreator natin or yung Jedona natin, lalo pag copy paste. Ayan, i-edit lang po natin yan, make sure na nagiging violet siya. Ayan, double check po natin kasi konting pagkakamali lang po dyan ay magkaka-error na po tayo. Oops. Okay. So, pag nirun po natin yan, ayan, project completed. So, ito po yung sagot natin. Ayan. So, ito po, pareho dun sa analysis natin. Or dun sa output tracing po natin. Okay? I hope nakukuha po. Okay, next naman, we also have example here on how to declare. Ganito rin po ang other ways on how to declare na mas mabilis or mas convenient. Kasi po dito sa unang example natin, ayan, separated po sila sa isa't isa. Pwede naman po ganito. Maglagay lang po tayo ng comma at iisang int lang po yung gagamitin natin. Okay lang po yun. Ayan. Same as true with this one po, kahit positive or negative man po yung output natin or yung value natin. Ayan. So, kahit ganito po yung way ng pag-declare po natin, pag pinag-add po natin yung A plus C, yung value po ng A ay 2 at ang value ng C ay 10, magiging output pa rin po natin ay pareho, 12 pa rin po. So, pareho po yan sa itong way na ito po, itong way ng pagde-declare, pareho lang po dito sa may ganitong pagde-declare. Wala pong pagkakaiba. Ayan, integer b is equal to negative 80. Mga ganito pong pag-declare. Okay lang po, pareho lang po. Wala po yung pinagkaiba. So, you can choose what you like or choose what you know is best. Ayan. And pwede rin tayo maglagay ng label. Ayan, the answer is, tapos plus, maglagay lang po tayo ng open and close parentheses para sa ating expression para mag-compute po yung mga values natin. Ayan, wala siyang space dito. Dikit po siya kasi dito sa ating string hindi po nilagyan ng space. So, maglagay lang ng space para yung output natin ay may space din po. Okay? Okay, next naman po is, ayan. So, I think okay na tayo dito sa example ng integer. Ngayon naman po ay punta naman tayo dito sa my character. Tignan lang po yung ano ko po. Ayan. Ayan. Character na data type. So, kanina in-explain ko kung ano yung string. Ngayon yung character naman po. So, a character data type is used to represent single characters. So, halos pareho lang po siya sa string. Ang pagkakaiba lang po, yung string kasi natin is the combination of numbers, letters, spaces, and symbols. Sa character naman, single lang siya, no? Single, iisa, as in literal na iisa yung magiging value natin. So, it can be letters, digits, special symbols, and it represents any key on your keyboard. Sa lahat po ng nakikita natin sa keyboard natin, those are considered as characters. And then, kung sa string natin, gumagamit tayo ng double quotation marks to enclose them. Dito naman po sa character, single quotation mark po tayo. Okay, so, for example, ayan, ito po yung mga example ng mga character po natin. And then, if you would like to use it later on and declare a variable na character, ganito po tayo mag-declare. So, example, ito, no? We use the data type char or the character char. A is equal to, ayan, do not forget to use the single quotation mark and then sa loob niya po yung single na value natin, and do not forget the semicolon. So, ipapakita ko lang sa inyo tong ASCII codes. Ito yung mga list po ng mga characters na meron po tayo. Ayan, meron din siyang decimal na representation, hexadecimal, at saka octal.
yung nandito po yung red, yung mga color red po dito, ito po yung sinasabi ko kaninang character. So, yan, meron din po tayo para sa space, delete. Ayan, lahat po ng nakikita natin sa keyboard natin, we consider it as a character. So, paano nga ba natin paano tayo mag-variable declaration using character? So, example po, sige po, maglalagay ako ng example dito. So, example, character, no? Character A is equal to, do not forget the single quote, and then A, and then semicolon. Yan, and then maglagay tayo ng Java output statement natin, system .out.println, and then, sige, maglagay tayo ng the letter is, and maglagay lang tayo ng plus sign for concatenation, and then A, semicolon. Ayan, pag niran po natin yan, i-value na lang yung or i-output na lang yung value ni character A. Ayan, the letter is A. So, ganun lang po siya. Okay, so you can refer to this dun sa listahan later on ng mga characters natin. Okay, so let's try another Unicode or single character. Ayan, plus sign. Ayan. So, you can also make use of character later pag array po yung pinag-uusapan natin. Usually, nagagamit po yung pag may array, mga ganun po. Okay? So, we will explore it later on. So, that is how to declare a character. Next naman, we have the Boolean. Ayan, Boolean, it has two values po. It's either true or false. They are also known as the logical values. So, itong mga nasa side, and, not, tsaka or, these are logical, gaya siya nasabing logical values. Kasi itong mga logical operators na ito, ang mga sagot niya po, or yung mga values niya po is, or are true or false. Lalo na po pag doon sa table, sa truth table natin, yan, true or false po yung ginagamit dyan. So, paano nga ba mag-declare? So, for example, we have here, so yan, Boolean result is equal to false. Ayan, magpapakita ko lang po para mas appreciate po natin. Tanggalin ko lang po ulit yan. Ayan, so for example, Boolean A is equal to true, Boolean B is equal to false. Mas ma-appreciate po natin to pag medyo may alam na po tayo about sa truth table. Yan, mas ma-appreciate natin yan. Ayan, so for example, A and B is, tapos maglagay lang po tayo dito ng another Boolean, C is equal to, okay, A and B. Then C. Ayan. Okay. Ang naging sagot niya ay ganito. Paste ko lang po dito. A and B. Ayan, yung A and B, these are just may string, no? Pre-named niya lang. And then false. Bakit kaya naging false? Naging false po siya kasi ang true, ayan, ang value ng A is true. So, true. And then, gumamit tayo ng logical operator na and. And. At yung value ni B ay false. Ayan, true and false. Ayan. Sa truth table po kasi, pag gumamit po tayo ng and, ayan, pag may false na po doon sa isang value, automatically false po yung sagot dyan. So, for example, or yung ginamit ko naman dito, ayan, pag or naman yung ginamit ko po dito, ang magiging sagot natin is true. Kasi, kabaliktaran lang ng and, lahat naman po ng value na merong true
true din po yung sagot pag or po yung ginamit natin. So, try natin ito. So, yung end natin is false kanina. So, ito naman, ayan, naging true na po yung sagot niya. Paste ko lang po dito. Ayan. So, yan po yung gamit ng ating boolean. So, ganito po mag-manipulate ng ating boolean na data type. Okay? So, ito na yung example ko kanina. Ayan, ang nangyari lang po, hindi lang ako nag-declare ng another boolean here. Diniretso ko siya dito. So, ginamit ko ulit yung variable na dineclare ko result and tsaka yung rest. Ayan. True at tsaka false. So, false po yung sagot dito sa example na yan. Dito naman po sa example dito, nasa floating na po tayo. Ayan. So, mas nauna yung example kaysa sa explanation. Ayan. So, balik po tayo dito. Ayan. I-explain ko lang din po sa inyo itong float data type. So, float data type deals with decimal numbers. So, for example po ay float A is equal to 10.455F. Kung papansinin natin bakit kaya may F, ganyan po kasi ang pag-declare ng ating float. Ayan, sa Java. So, for example po, ito, ayan, maglalagay tayo ng example. Ayan, ang value natin is 10.455. Please do not forget to put letter F sa side kung gumagamit tayo ng float. Float and double are also the same. I will show you later on yung pagkakaiba nilang dalawa. So, for example, no, meron tayong value na ganyan. Ayan. Kung gusto nyo gamitin yung float, pwede lang po. Just don't forget to put letter F po sa pinaka-side ng number po natin. So, let's try po na mag-add using a float. Ayan. And then, 5.2F. Ayan. And then, same lang din po if you are going to add, just like in integer, pareho lang po yung method niya. Ayan, A plus B. Ayan, so automatic, co-compute niya at decimal number din po yung ipapakita niyang sagot. So, napakasimple lang po. So, kung gusto niyo po, ano niyo na rin po, gamitan niyo ng float yung sum, ayan, diretso para sum na lang po yung ilagay natin dito, okay lang din po yan. Ayan, mag-declare lang tayo ng sum, inad lang po natin yung A at saka B. Ayan din, and then sum. So, there are many ways to kill a chicken, nasa sa inyo na yun po. Okay? So, that is for float. And then, for double naman, ayan, deals with I'm sorry, ayan. Ang double naman po deals with decimal numbers na numbers of decimal places is typically 15. So, same lang din po doon sa float kanina. Ang difference lang nila ay hindi po gumagamit ng letter F sa gilid. Personally, I prefer double pag nagha-handle ako ng may decimal number na value. Ayan. So, ito po yung differences nila, no? Floating point types has double as default data type. And double po ang default data type ng ating floating point. Ito po yung difference nila, ha? Pag float po, 32 bits. And then, yung range niya is -2 raised to 31. Tapos, ang double naman is 64 bits. By this alone, yung float length alone, at saka yung range niya, nakikita na natin kung gaano kalaki or gaano yung difference ng float at saka double. At saka less hassle po ang paggamit ng double kasi hindi mo nalalagyan ng letter F. Unlike po dito, no, pag gumamit po tayo ng float, maglalagay ka pa ng letter F sa gilid. At least dito sa double, diretso na yan. Okay, so let's try po. Let's try to use double. Ayan, double A is equal to 5.6 and then double B is equal to 5.7. And then double sum is equal to
3. Ay, I'm sorry. A plus B. Ayan. Then, ayan, 11.3. So, pareho lang din po tayo doon sa float na data type natin. Pero, I prefer personally itong double. Pero, depende pa rin po sa inyo kung ano yung gusto nyong gamitin. Ayan. Okay? So, those are the different primitive data types and their uses at kung paano siya gamitin pag nagba-variable declaration po tayo. So, if you have any questions, you may ask me anytime po. Ngayon, we have two problems here that we need to solve. So, for example lang po ito yung mga problems na ito. Para mas maintindihan po natin yung tinatawag na variable declaration. So, sabi niya po dito, create a program that will compute for the sum of two numbers, after which display the two numbers with the computed sum. So, pareho lang po doon sa mga examples natin. Kailangan po muna nating alamin yung problem. So, sabi niya, create a program that will first compute for the sum. Ayan. So, gagamit tayo ng plus sign. And then, sabi niya, of two numbers. So, dalawang numbers daw po yung kailangan nating i-declare para makuha yung sum nila. After which, display the two numbers with the computed sum. So, how are we going to do this? Ayan. So, for example, hindi niya sinabi kung whole number or decimal number. Basta sabi niya, create a program that will compute. So, any of the two can do. So, in our case, we are going to use integer, a whole number. So, mag-declare tayo ng dalawa. So, for example, integer A is equal to 2, integer B is equal to 4. Ayan. And then, integer sum is equal to A plus B. Ayan. And then, maglagay na lang tayo ng label. And maglagay na lang po tayo ng label. I'm sorry po doon sa background noise ko kasi gabi ko po itong ni-record at hindi po natin maiwasan yung mga asong tumatahol, mga ganun. Okay? So, please bear with me. Ay, maglagay lang po tayo ng label. So, the sum of the two numbers and then plus. And then, F5. So, ito na po yung program, no? Napakasimpleng program ng first na problem po natin. So, ganun lang po siya kadali. Okay, and then, ito naman, compute for the sum, difference, product of sum. Ayan, for sum daw, ang i-compute natin ay yung P or prelim at ang value niya ay 90.89 at ang midterm is 87.98 at yung finals naman niya ay 75.77. Pag sa difference naman daw, ayan, we are going to subtract yung prelim at saka midterm. Para sa product naman, ayan, i-multiply daw natin yung midterm at saka finals. So, ito yung mga key points na kailangan daw nating malaman. Ayan. So, tatlo po yung ang gagawin natin. Kunin natin yung sum, difference, at saka product. Okay, so, yung mga given po dito ay panay may decimal number. So, gagamit po tayo ng float or ng double. Ayan. Copy-paste ko lang po para mas makita ko po yung or madali ko lang makita yung value natin. Ayan. So, maggamit po tayo ng double prelim. Ayan, para hindi po tayo mahirapan. Double prelim is equal to 90.89. Ayan, double midterm is equal to 87.98. And then double finals is equal to 75.77. Ayan. Okay. So, delete na lang po natin yan. Ayan. And then, we're going to add daw yung PMF.
So, double po ulit yan. And then, sum is equal to prelim plus midterm plus finals. Ayan. And then, yung kukunin daw natin yung difference naman ng prelim at saka midterm. So, double diff prelim minus midterm. And then, yung product niya is kukunin natin yung product ng midterm at saka finals. So, double prod is equal to and midterm. Ayan. Kung gagamitin natin yung asterisk as for multiplication, and then finals. Okay, so I think na-satisfy naman na natin yung requirement. Kukunin natin yung sum, difference, at saka product. Ito na yung mga given na declare na natin. At ito na rin po yung mga things na kailangan nating or yung mga variable na kailangan nating i-manipulate. Ayan. So, ang kakailanganin na ngayon natin ay i-display na natin yung output. So, wag natin kakalimutan yung system.out.println or Java output statement po natin para mai-display na natin yung sagot. So, the sum is the sum of the three numbers. Sige, ito na lang yung label po natin. And then, ayan, napakadali. Lagay na natin yung sum. Kasi yung sum, automatically, nilagay na kasi natin dyan. Kinompute na niya agad yung prelim, midterm, at saka finals. So, parang shortcut na siya. Ayan, copy-paste na lang po natin para ay hindi po tayo mahirapan. So, meron tayong tatlo pa or dalawa pa. The difference of prelim and midterm. Kaya palitan natin yung sum, lagay natin yung diff, and then the product. And the product of midterm and finals. And then F5. Ayan. So, dinisplay na po yung ating sagot dito sa loob. Copy-paste ko lang po. So, ito po yung sagot po natin. So, napakabilis lang po ng declare ng ating variable at pag-compute. Lalo na po pag inayos po natin. Ayan. Pero depende pa rin sa inyo kung paano nyo po gagawin yung program ninyo. Nasa inyo na rin po, diskarte po natin yan. So, thank you so much for watching. I hope ay may natutunan po tayo dito sa ating lesson na primitive data types. If you have any questions, do not hesitate to ask. Thank you.